Magandang araw po sa mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay binabati ko po ang lahat ng OFW sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang mga kababayan nating Pilipino. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cora, 35 years old, tubong Pampanga. Ngunit napilitang mag-Saudi dahil sa hirap ng buhay. 2015 nang dumating ako sa Saudi. Single mom ang aking naging amo doon, na isa ding Saudi Arabian. Meron siyang isang anak na lalaki. At ayon sa aking pagkakaalam, ang anak niya lalaki ay autism or may sakit sa pag-iisip. Halos 18 anyos na ito, ngunit ito ay late development. Dati rin daw Pinay ang naging tagabantay ng bata. Itago na lang natin ito sa pangalang Abab. Si Abab ay tahimik na bata lamang at may sarili itong mundo. Mahilig ito mangolekta ng mga matutulis na bagay, kagaya ng kutsilyo at tinidor. Ngunit ganun pa man ay hindi siya nananakit ng kanyang kapwa at mas pinipili na lang ni Abab na manatili sa kanyang kwarto. Ang bilin sa akin ng aking among babae ay pagluluto ko lang ng pagkain si Abab at ipaglalaban ng mga damit, maglilinis ng bahay, yun lang ang kanyang bilin. Kapag nagawa ko na daw ang mga bagay na yon ay pwede na daw akong magpahinga. Bagay naman na aking sinang-ayunan. Agad naman akong pinakyat sa aking kwarto ng aking amo. Nang sa ganun daw ay maayos ko na ang aking mga gamit. Maliit lang ang kwarto ngunit sapat na upang aking tulugan. Mabilis lumipas ang mga araw at nakabisado ko na ang trabaho ko sa araw-araw. Hanggang isang gabi, sa kwarto ni Abab ay narinig ko na nandun din ang kanyang mama. Tila may pinagtatalunan ang dalawa at kahit hindi ako nakakaintindi ng salitang Arabo ay agad kong naunawaan kung ano ang kinagagalit ng mama ni Abab. Meron kasing isang kwarto sa baba na ayaw ng kanyang ina na papakilaman. Maging ako ay hindi naglilinis sa kwarto na yon dahil meron daw siya dong importanteng bagay na itinatago. Yun daw ang mga kagamitan ng kanyang yumaong asawa. Kinabukasan ay pinagbilinan ako ng aking among babae na kahit na ano daw mangyari, wag ko daw papayagan na pumunta si Abab sa kwarto sa baba. Bagay naman na aking sinang-ayunan. Ngunit lumipas ang mga oras at napansin ko na pababa na ng basement si Abab. Agad ko siyang hinabol at nang mahawakan ko siya ay nagulat siya at agad itong umalis na parang takot na takot. Gusto ko sana siyang kausapin ngunit hindi naman siya nagsasalita. At napansin ko sa aking paa ay meron siyang dalang kutsara at ito'y kanyang naihulog nung siya ay aking makita. Nagtataka ako kung anong hiwaga ang bumabalot sa basement. Isang araw habang naglilinis ako ng aking kwarto ay may napansin akong isang maliit na karton sa gilid. Nang buksan ko ito ay may nakita akong isang maliit na notebook at merong nakalagay na pangalan ng isang tao sa labas. At merong nakalagay na pangalan ng isang tao sa labas ng cover. Ang pangalan nito ay Jenny. Binasa ko ang tala-arawan at ako ay nagulat. Nabasa ko doon na si Jenny pala ang unang tauhan nila ma'am. At nakalagay din sa tala-arawan na nakakaranas siya ng pang-aabuso, lalong-lalo na sa kanyang among babae. Sa tala-arawan naman ay nakalagay doon na naging magkaibigan sila ni Abab. Best friend pa nga kung ituring ni Jenny. Ngunit nung binasa ko ang huling pahina ay may nakalagay na tila ikinatayo ng aking balahibo. Ayon sa sulat ay kung sino man daw ang makakabasa ng kanyang tala-arawan ay mas mabuti na umalis na kagad sa bahay na ito. Sapagkat ito daw ay hindi tirahan ng tao, kundi tirahan ng mga taong walang puso sa kapwa. At nakalagay pa doon na wag ko daw ipapahalata kung malaman ko na ang sekreto, sapagkat baka sapitin ko lang din daw ang sinapit niya. Malalaman ko lang daw ang sekreto kung sisilip ako sa basement sa ibaba. At yun na nga ang nag-udyok sa akin upang gumawa ng hakbang. Araw ng Biyernes ay may lakad ang mag-ina upang ipa-check up si Abab. Agad naman akong pumuslit upang masilip ang bodega sa baba. Dahan-dahan akong pumasok doon at laking gulat ko sa aking nakita. May nakita ko doong isang payat na babae. Hinang-hina na ang babae at hindi na maganda ang kalagayan ng katawan niya sapagkat ito ay halos butot balat na. Wala na rin itong isang binti at halos sira na ang pag-iisip nito.
Nang pumasok ako doon ay tawa lang ito ng tawa hanggang sa naitsurahan ko ang babae. Dahil sa notebook na aking napulot ay may picture ni Jenny at doon ko napagtanto ang lahat na si Jenny pala ay hindi nakauwi ng Pilipinas kundi naging isang bilanggo sa basement. Agad akong tumakbo papalabas at minabuti kong maghanap ng pulis. Agad naman akong nakatsyempo ng mga nagpapatrol at humingi agad ako ng tulong. Agad naman pumunta ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at doon na i-rescue si Jenny. At dinakip ng pulis ang ina ni Abab at lalo akong nagimbal sa mga revelasyon. Ayon sa mga pulis, wala talagang sakit sa pag-iisip si Abab, kundi ang kanyang ina pala ang may sakit sa pag-iisip. Dinadala daw si Abab ng kanyang ina sa isang doktor upang resetahan ito ng mga gamot para sa utak o para sa may mga kapansanan sa utak kahit na wala namang sakit sa utak si Abab. Kaya pala si Abab ay laging tulala dahil sa kanyang mga gamot na iniinom na halos siya ay ma-overdose na. Ang nanay naman ni Abab ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Ang sakit niya ay nagsasanhi ng pananakit ng ibang tao at yun ang kanyang naging libangan. Napag-alaman din ng mga pulis na ang binti ni Jenny ang naging pagkain ni Jenny sa loob ng ilang buwan. Swerte namang naibalik na si Jenny sa Pilipinas, ngunit tuluyan na itong nasiraan ng utak. At ako naman ay nagpasya na lang din na umuwi ng Pilipinas sapagkat wala na rin akong mapapasukang employer at kailangan ko na namang ayusin ang mga papeles. At dahil sa mga nangyari ay naisip ko na lamang na manatili sa bansa upang makasama ang aking pamilya. Hanggang dito na lang po at maraming salamat Mr. Reynel niya at nabasa ninyo ang aking kwento. Salamat pong muli.